Isang kwento ng pag-ibig na puno ng pangarap, ngunit nauwi sa sakit at pagkawasak. Ganito ilalarawan ang naging pagsasama ng DJ na si Jelly O at ng negosyanteng si Jam Ignacio. Sa simula, tila isang fairy tale ang kanilang relasyon. Punong-puno ng kilig, pagmamahal, at pangakong bubuo ng sariling pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang matamis na istorya ng pagmamahalan ay naging bangungot na iniwan ang matinding bakas ng sa puso at katawan ni Jelly. Noong November 2024, sa mismong kaarawan ni Jelly, inakala niyang natagpuan na niya ang kanyang forever nang biglaan siyang inalok ng kasal ni Jam. 4 na buwan pa lamang silang magkasintahan, ngunit dama raw nila na kilalang-kilala na nila ang isa't isa. Wala nang sinayang na oras si Jam upang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang kasunod pala nito ay isang mapait na yugto na tatatak sa buhay ni Jelly. Lumipas ang mga buwan at habang abala sa paghahanda sa kanilang kasal, unti-unting lumabas ang totoong ugali ni Jam. Mula sa matamis na mga salita, unti-unting nagbago ang tono ng kanyang pagmamahal. Mas naging madalas ang tampuhan at pag-aaway. Ngunit ang hindi inakala ni Jelly ay aabot sa pisikal na pananakit ang lahat. Pebrero 2, 2025, isang araw na kailanman ay hindi makakalimutan ni Jelly at ng kanyang pamilya. Sa isang insidenteng naganap sa loob ng sasakyan, bigla na lang umanong pinagpak at bog ni Jam ang babaeng minsang ipinangako niyang mamahalin habang buhay. Maging ang kapatid ni Jelly na si Joao ay hindi na nakapagtimpi at isiniwalat sa publiko ang sinapit ng kanyang ate sa mga kamay ng taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Sa Facebook post ni Joe, direkta nitong inakusahan si Jam bilang may kagagawan sa na sinapit ng kanyang kapatid. Ang mas nakakabigla pa, kung hindi pa nakatawag ng saklolo si Jelly sa isang toll gate, baka mas malala pa ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pasa at sugat, matapang na nagsampa si Jelly ng reklamo sa NBI laban kay Jam noong mismong araw ng mga puso, isang araw na dapat sana'y puno ng pagmamahal, ngunit para sa kanya'y araw ng paghingi ng hustisya. Habang abala si Jelly sa paghilom, si Jam naman ay lumutang sa isang eksklusibong panayam kung saan nagpakumbaba ito at humingi ng tawad kay Jelly at sa pamilya nito. Ngunit sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, isang tanong ang bumabagabag sa isipan ng lahat. Totoo ba ang kanyang pagsisisi o isa lamang itong paraan upang makuha muli ang tiwala ng babaeng kanyang sinaktan? Sa bawat salita ng pangungumbinsi ni Jam, tila muling sinusubok ang puso ni Jelly. Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Jelly sa kanyang Instagram story ang screenshot ng mensahe ni Jam na tila sinusuyo siya para muling magbalikan. Sa mensahe ni Jam, ipinahayag nito ang kanyang pangarap na bumuo ng pamilya kasama si Jelly, pati na rin ang pagtrato niya sa pamilya ng DJ na tila kanya na ring sariling pamilya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nangangarap ako para sa atin. Pagsusumamo ni Jam sa kanyang mensahe. Ngunit sa kabila ng mga matamis na salita, isang makahulugang caption ang isinagot ni Jelly. Ano gagawin ko? Isang tanong na tila sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang puso at isipan. Sa simpleng tanong na iyon, ramdam ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Isang pusong sugatan na hindi alam kung muling pagbibigyan ng taong minsang naging dahilan ng kanyang pagkawasak o tuluyan ng bibitawan ang pag-asang maibabalik pa ang dati nilang pagmamahalan. Sa kanyang pagbabalik trabaho kamakailan, buong tapang na ipinahayag ni Jelly na siya ay mas matatag na ngayon. Sa caption niyang, "This is my comeback story." Stronger than ever, tila isang deklarasyon ito na siya ay bumabangon na mula sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa bawat pag-post ng kanyang larawan, tila may lungkot sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi pa rin lubos na gumagaling ang sugat na iniwan ng pag-ibig na minsang ipinaglaban niya. Hindi biro ang pinagdaanan ni Jelly. Marami ang humahanga sa kanyang tapang at determinasyon na ipaglaban ang kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong na kanyang binitiwan ay bumabagabag sa lahat.
Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Dapat bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang taong minsang nagpaluha at sumira sa kanya?